In this video, pag-uusapan natin kung paano mo nga ba mapapataas ang maternity benefit mo na pwede makakuha ng 70,000 pesos or 80,000 pesos. By the way, kung first time mo sa channel natin and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Meron tayong pinublish na video kung saan pinag-usapan natin yung mga details tungkol sa SSS maternity benefit. Paano mo pwede makuha yung 70,000 pesos. But in this video, pag-uusapan natin yung naisip kong technique para nga naman sigurado na makakuha ng 70,000 pesos or 80,000 pesos para sa mga solo parent for normal delivery or cesarean. Very quick lang, sa SSS online account ninyo, pwede nyong malaman yung magiging benefits ninyo sa SSS maternity kung sakaling maisipan mo na mag-apply ng maternity benefit. Dito sa inquiry, eligibility, and then sickness maternity, andito yung sa self-employed voluntary maternity. By the way, itong pinag-uusapan natin ay bagay na bagay sa mga voluntary or self-employed. Kung ikaw ay isang empleyado o nagkatrabaho at yung kumpanya ay naguhulog ng SSS mo, depende sa sahod mo kung magkano yung magiging contribution mo. Pero as voluntary and self-employed, may control kasi tayo sa ihuhulog natin. Pwedeng babaan, pwedeng taasan. At kung sakali nga na nag-apply ka na ng maternity benefit, dito, malalaman kung magkano yung makukuha mo. For this example, halimbawa, manganganak ng March 2023, kukunin ng SSS yung average monthly salary credit at mula doon, ikukumpita nila para malaman kung magkano yung net benefit amount. Ito yung part na makukuha mo na 70,000 pesos. Pero kung ikaw ay solo parent at nanganak ka via normal delivery or cesarean, mas malaki yung makukuha mo, pwedeng umabot ng 80,000 pesos. Pero hindi laging ganito. Kasi may mga pagkakataon na possible hindi ka nakahulog ng ilang buwan or mababa yung hulog mo. Hindi mo nataasan yung contribution. Halimbawa, nagkaplano kang magbuntis at sa estimate mo, pwede kang manganak ng March 2025. Halimbawa lamang ito. Click ko yung submit at mapapansin nyo, 3 lang yung na-consider sa computation. That's why ang makukuha lang ay 40,000 pesos. May pagkakataon pa na pwedeng 7,000 lang yung makuha, lalo kung maliit or minimum yung hinulog at nakatatlong buwan lang siya. Dito kasi sa maternity benefit ng SSS, pwede ka makakuha ng benepisyo, pwede rin hindi. Kung hindi ka nakapaghulog ng at least 3 months doon sa 12-month preceding the semester kung kailan ka manganganak, hindi ka talaga makakuha. At least 3 kasi, pero sa computation naman nila, let's say, naka at least 3 na hulog ka at meron ka pang iba pang 3 hulog, yung pinakamatataas na contribution yung i-consider nila sa computation at doon magmumula yung net benefit amount. Sa SSS kasi, ito kasi yung pinaka-condition nila. A member must have paid at least 3 monthly contribution. Ito yung sinasabi natin para maging eligible. In the 12 period immediately preceding the semester of childbirth, miscarriage, emergency termination of pregnancy. So, anong ibig sabihin nito? At ano yung mga dapat nating tandaan? Basically, itong 12-month period immediately preceding the semester. Merong semester dun sa equation at meron ding 12-month period immediately preceding or immediately before. So, magbigay tayo ng example. First, ano muna yung semester? Ang semester ay 2 pinagsamang quarters. Sa isang taon, merong 4 na quarters. Yung first quarter, January, February, March. Second, ito naman. Third, itong July, August, September. At yung fourth ay October, November, December. Basically, hinati lang sa 4 yung buong taon. That's why it's called quarter. 3 equal months each. At yung semester, pinagsamang magkasunod or consecutive quarters. Halimbawa, manganganak ka ng October. Ang quarter niyan ay October, November, December. At dahil semester yung pinag-uusapan doon sa formula, ang tatanggalin natin is yung plus 1 na semester bago yung contingency o yung panganak, which is eto na yon. So, magbigay na tayo ng halimbawa. Example, manganganak ka ng July 2024. Based sa result or sa test na ginawa mo, ito yung estimate na panganak. Ang quarter na pasok dyan ay July, August, September. Pero dahil ang kinoconsider sa formula ay yung semester, i-exclude natin yung buong semester tuloy. Ang magiging exclusion na is April, May, June, July, August, September. Bakit ko sinabing exclusion? Kasi based sa formula, 12-month period immediately preceding the semester. Ibig sabihin, 12 buwan bago yung semester ng panganganak mo. So halimbawa, for this example, i-exclude na to. Bibilangin natin yung 12 months prior that or before that. So ito, 1, 2, 3, pabalik. Hanggang sa makuha na natin yung 12 months preceding.
At dahil nakuha na nga natin itong April 2023 hanggang March 2024, doon na i-check kung nagkaroon ka ba ng at least 3 contribution. Kapag meron, ibig sabihin, eligible ka nang makakuha ng maternity benefit. Pero hindi pa dapat dyan natatapos. Kasi magkakatalo naman kung magkano ba yung makukuha mo. So okay ka na, eligible ka na. Yung sa eligibility nga pala, kahit hindi magkakasunod na buwan, halimbawa, ito, laktaw-laktaw, basta 3 within that 12-month preceding or bago yung semester ng panganak, nakahulog ka, eligible ka. Ito rin isang example. Para sa akin, hindi pa yan enough kasi mas maganda na makuha mo yung pinakamalaking benefit na pwedeng mabigay ng SSS for maternity. So ito yung magandang example. Halimbawa, naka-6 na hulog ka at sa 6 na hulog na yon, malalaki pa yung kinontribute mo at yung monthly salary credit mo ay umabot ng 20,000 pesos each. Ang magiging MSC mo na ay 120,000 and then, i-divide yan sa 180 days at i-multiply, depende kung paano ka nanganak, cesarean ba, normal, or nagkaroon ng miscarriage. By the way, pag-usapan muna natin yung sa monthly salary credit. Halimbawa, ang hinulog mo sa SSS ay nasa 560, ayan yung pinakamaliit. Ang magiging monthly salary credit mo sa kanila ay 4,000 pesos. Pero kung gusto mong masagad ng 20,000 pesos, yung monthly salary credit, dapat 2,800 yung ihulog mo for that month. That's why kapag 2,800 yung hinulog, eto siya, ang monthly salary credit mo for that month kung kailan ka naghulog ay 20,000 pesos. So dahil alam na natin yung semester of contingency, alam na rin natin na dapat 6 highest monthly salary credits yung kukunin within 12 months prior doon sa semester na panganak mo. I-divide na yun by 180 and then i-multiply depende sa delivery. Kapag normal delivery times 105, pag solo parent, 120. That's why pag solo parent, umaabot ng up to 80,000 pesos yung pwede makuha. Kapag naman nakunan, times 60, dahil 60 days lang ang ibibigay ng SSS for that. Pero still, malaking tulong pa din. At dahil nga alam natin na sa formula ang kinoconsider ng SSS ay 6 highest monthly salary credit, at least 6 na hulog na tig to 2/8, or ang target is 20,000 pesos monthly salary credit yung i-goal natin. And for that reason, ito yung naisip ko. Dapat meron akong hulog sa SSS na every other quarter. Halimbawa, gusto kong mangyari, meron ditong 2023, 2024, 2025, maghuhulog ako every other quarter. So, maghuhulog ako ng April, May, June, also ng October, November, December. Lagi kong huhulugan ng matataas yan. Bakit? Dahil halimbawa, manganganak ako ng April 2024. Ang quarter of contingency ay itong April, May, June, pero ang i-exclude natin ay yung buong semester niyan. So, lagyan natin ng pula. Ibig sabihin, hindi yan kasama sa computation at ang sabi ng SSS, kukunin niya lang yung 6 na pinakamatataas na buwan dun sa 12 months prior ng contingency, which is ito yon. At kung mapapansin nyo, dahil naghulog ako ng April, May, June at October, November, December, pasok ako, pwede ko makuha yung pinakamataas na benefit. Pero paano ko nausog naman? Halimbawa, nanganak ako or manganganak ng July, August, September. At syempre, hindi na to magiging semester na i-exclude, i-white natin yan. Instead, ito na yung i-exclude natin, yung semester na yan. So, ang bibilangin lang na 12 months ay itong April 2023 hanggang dito December. Also, itong January, February, March ng 2024. Yan yung 12 months prior dito sa semester of contingency. At kung mapapansin nyo, pasok pa din. Meron akong 6 highest monthly salary credit kung uhulugan ko yan. Yung January, February, March, yung iba, pwede kong hulugan yan ng minimum na lang. Ibig sabihin, 560. Ang priority ko is yung April, May, June, at October, November, December ay matataas na hulog para nga naman mataas yung makuhang computation doon sa maternity benefit ko. Isa pang example, halimbawa, nausog, October, November, December, manganganak. So, ito na yung semester of contingency. Ito naman ay hindi na. Papalitan ko to ng green kasi nga, pag green, ibig sabihin, uhulugan ko yan ng malaki. Kung mapapansin nyo, ito yung 12 months preceding simula nung July 2023 hanggang June 2024. At kung mapapansin nyo, meron pa rin akong 6 highest monthly contribution. October, November, December last year at April, May, June this year. Paano naman kung nausog ulit? Usog ko lang to. Dito pala manganganak, 2025 pa.
ito na yung magiging pula kasi nga i-exclude na natin yan. Yan na yung semester of contingency. Ito, i-white na natin kasi kasama na siya sa 12 months preceding. At kahit nausog, dahil meron pa akong hulog na October, November, December, April, May, June, makakakuha pa rin ako ng mas mataas na computation sa SSS maternity benefit ko. At kahit iusog ko pa ulit, April ulit, katulad ng unang example, balik tayo sa kanina, ito na yung semester nang i-exclude. Ito naman, ipalitan ko ng green. Ito na yung 12 months preceding the semester of contingency. So, meron pa rin akong 6 highest monthly contribution. Ngayon, hindi dito natatapos kasi dapat maabutan mo yung deadline sa pagbayad sa SSS contribution. Kasi kahit alam mo to pero na-miss mo pala yung deadline, parang wala din. That's why doon napapasok yung pag-generate ng PRN. Especially kung alam mong nagkaplano kayo mag-asawa, na magbubuntis kayo at mabibilang mo naman na after 9 months ganito ka manganganak, once na ma-confirm mo na nabuntis ka nga, pwede mo nang hulugan yung SSS mo during this period na every other quarter. Sa akin, ang pinili ko is April, May, June, October, November, December. Siguro sa inyo, pwede nyo itry basta ang goal is maging every other quarter. Ang na-test ko lang talaga is itong April, May, June, October, November, December. Balik tayo dito sa SSS kung saan dito sa PRN contributions, generate PRN. Kung mapapansin nyo, meron na ako ditong na-generate ng January to March 2024 at maliit lang yan. Itong 1,680 for 3 months na yan. 560 times 3 yan. Kung sa isang buwan, ang minimum na hulog sa SSS ay 560 times 3. 1,680. Ito yan. Pero ang goal ko naman pag April to June, dapat 8,400. Kasi yung 8,400, i-divide natin sa 3, magiging 2,800 per month. Also, kung may tanong kayo na akala ko ba ang goal mo lang is April to June, October to December na mataas, pero bakit yung July at September naka 8,400 pa din? Ipapakita ko sa inyo na pwede ko pa rin mabago yung values niyan. Ang dahilan kung bakit pwede ko pa mabago kasi sa future pa ito mangyayari. Pero kung late ka na nag-generate ng PRN, halimbawa, ngayon ay March 2024, pero mag-generate ka ng 2023 na PRN, hindi na yun pwede. Magkakaroon na ng error. That's why dapat, kung ang goal mo ay mataas na benefits sa SSS maternity, at alam mo o may plano kayo magbuntis, mag-generate ka na ng PRN in advance at makikita mo rito yung due date kung kailan mo siya dapat bayaran. Mag-generate ako, halimbawa, voluntary, and then, i-update ko lang to. Gagawin ko itong July, and then ito naman ay September 2024. Ang pipiliin ko contribution yung pinakamababa, 560, 1,680 siya in total. Submit request, click ko yung OK. Back to PRN list, at nag-update na siya dito. Yung July to September ko, naging 1,680 na. Itong January to March, although hindi pa siya paid, pero still nakikita ko yung due date dito at pwede ko siyang bayaran before this date. Yung April to June, na gusto ko mataas na contribution for that, ito naman yung deadline niya. At mapapansin nyo rin na nag-generate na rin ako ng January 2025. Ang deadline naman niya is next year. So kung gusto ko na siyang bayaran, i-check ko lang yung payment reference number na nakikita dito at siyang gagamitin ko. Let's say magbabayad ako sa GCash, Maya, or iba pang online payment. Ito na lang yung kailangan kong bayaran para magkaroon ng contribution for this applicable period niya. So, yun yung naiisip ko na paraan or parang technique na rin para makakuha ng pinakamataas na benefits sa SSS maternity. Una, kailangan meron kang 6 highest monthly salary credit at alam mo rin kung kailan yung 12-month period bago yung semester na panganak mo. Pangalawa is dapat alam mo na makakapagbayad ka on time, mahahabol mo siya at magagawa mo nga naman yan kung makakapag-generate ka ng PRN in advance na din. At most likely applicable to lalo kung pinakaplanuhan talaga yung pagbubuntis. At ang maganda pa dyan, itong approach na to, yung computation sa maternity benefit, ay applicable din sa sickness benefit. Meron din silang tinatawag na semester of contingency or kung kailan nagkasakit. At i-consider lang yung 6 highest monthly salary credit doon sa 12 months bago nung semester. At kapag meron kang 6 highest monthly salary credit, mas mataas din yung pwede mo makuha sa sickness benefit ng SSS. At tandaan, itong mga benepisyo na to sa SSS, maternity, sickness, maging ang iba pa like unemployment o iba pa, ay sayang naman kung hindi natin makukuha. Hindi ito makakabawa sa magiging retirement benefit natin or sa pensyon na makukuha natin pagtanda natin. Instead, benepisyo ito na dagdag pa doon sa pwede nating makuha na retirement benefit o pensyon maging sa iba pang benepisyo na pwede nating ma-apply sa SSS.
And that's it. Sana nakatulong tong video na to. At para sa iba pang information tungkol sa SSS Maternity Benefit, meron kaming ginawang hiwalay na video. Pinag-usapan din doon yung mga requirements. Pwede nyo nang i-check. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!